Hello, good afternoon everyone. This committee hearing on the proposed annual budget of Barangay Navaluan amounting to 5,780,577 pesos is now called to order. The Chair would like to acknowledge our colleagues, members of the ANBAC Committee of the Sangguniang Bayan. We have Councilor Topher Romero, Councilor Joseph Serra, Councilor Fernando Juan Cabrera, Councilor Juby Frialde, Councilor Joel Meneses, Councilor SK Federation President Mark Harold Bautista, Councilor Liga ng mga Barangay President Councilor Florida Abalos, our members of the Local Finance Committee. We have our Budget Officer, Ma'am Olieta Pitonio, our Accountant, Municipal Accountant, Ma'am Josie Bulataw, our Municipal Treasurer, Ma'am Marilu Gavino, and our DILG staff from DILG Mangaldan, Ma'am Catherine Velasquez of Barangay Navaluan. Emphasis of Barangay Navaluan. And Daisy, we have there from DILG also. Our SB Secretary, Sir Juan Aquino, members of the staff of SB Secretariat. Sa inyo lahat, magandang hapon po. For record purposes, Apo Kapitan, please introduce yourselves and your position po. Thank you. Masantos siya, narang sa tayangin, ang pagkala si Tayo Consular Conference Angano, Honorable Atty. Joseph Serra, Honorable Professor Romero, Honorable Johnny Cabrera, Honorable Joel Meneses, SB Secretary Johnny Aquino, ABC President Madam Carlos, Dr. Councilor Joby Frialde, Dr. Madam, Punong Barangay Francis Lopez po from Barangay Navaluan. Good afternoon po, ako po si Marquez din, SKJ man po ng Navaluan. Pass it there. Good afternoon po, FRN Aragonar Party po, Barangay Secretary po. Good afternoon po, Diana Lisman Barangay Treasurer po. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Kagawad Cipriano Sarate from Navaluan. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Virgilio Mamaisong, isang kagaw. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Violeta Magno, isang barangay kagawad ng Navaluan. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Elicia Custodio, Barangay Kagawad po. Masantos yang aram sa namin saksi kagawad Roberto Amansa. Masantos yung alam po sa kayo namin, saksi Raimondo de Guzman, Barangay Kagawad at Tabawan. Salamat po. Good afternoon po sa ating lahat. I am Joshua Guzman Gina, SK Kagawad of Barangay Navaluan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tricia May Monda, SK Kagawad ng Navaluan. Good afternoon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Shala Marie Vespas, as kikigawad po ng Barangay Navaluan. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Leia Marie D. Narvarte, SK Kagawad po ng Barangay Navaluan. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Alina Macy Del Rosario, SK Secretary po ng Barangay Navaluan. Magandang hapon po sa lahat. Ako nga po pala si Dexter Sildanya, SK Kagawad po ng Navaluan. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Jonas De Verpo, SK Kagawad po ng Barangay Navaluan. Thank you very much. We're seeing 100%, no? Sa Barangay Council at sa SC Council. Thank you very much. Palakpan niyo sa sarili niyo. Grabe 100%.
Alright, so let's proceed to business. Una-una, let's go to your general fund po, no, sa pondo po ninyo. Okay, sa real property tax po ninyo, yung actual collection noong 20 ito po ba yung bagong form? Or okay, bagong form. Okay. Yung past year nyo na actual, past year po ba ito or 2022 to? Past year, itong 81,666.69 sa real property tax. 2022 po ba ito tres or nung past year lang? Past year. Past year. 2023. 2023 meron na agad? Actual? 23 na po. 22 na po. 23 yan. Page 4. Okay, correct. Okay, that was well explained. Sabi ni accountant, ang past year supposedly is 2022 kasi ideally, 2023 dapat itong prepare, but 2024 na kasi na ano. So, yung past year, ang actual is 2022, no? So, okay, yung projection natin bumaba. Bakit mababa yung projection natin sa real property tax? Conservative amount po ba ito? Ako nga? Okay, sige po. Magkano yung last year? Yun ang na-collect na sa barangay na baluan. 25% o 1%. Sige. Siguro what we can do sa fiscal management administration is to have strengthen the collection of real property tax, no? Para mapataas pa natin yung amount na nakalagay dito sa actual. Okay, we're seeing also here na for 2024, you have zero indication of community tax, no? Ulitin po namin, as mentioned in the previous barangay hearings earlier, na yung nakukolekta po na sedula or community tax sa munisipyo, yung mga taga sa inyo po, no, na nagbabayad sa munisipyo, you have a share of 50%, no, na mula sa munisipyo. So, dahil hindi nyo po sinama dito, what you can do is to have it under supplemental budget na lang, no? Kasi once na ma-approve to, para hindi na idadagdag dyan at babaguhin lahat, no? Para ma-approve na namin to agad, di ba? So, that will be under supplemental. Your NPA, is this based on the latest number? Okay. And then, subsidy from LGU. Magkakaiba yung term, no? Kanina kasi yung ginamit aid from municipal, no? So dito naman ang ginamit yung subsidy from LGU, which is 50,000. Barangay clearance permit fees, 30,000. Kap, meron ba kayo pinokolekta doon na barangay certification fee? Meron. Magkano po ang barangay certificate? 50 pesos po. 50 pesos. May ordinance naman po, no? Meron po. Okay. Good. Okay. So, basically, sa sources of funding, dun sa mga
business permit din, meron din po doon yung sa barangay certification, barangay clearance fee, no, sa mga business permits. Meron din pong share yung barangay from our LGU, no? So you ask na lang din our treasurer para you can also include that in your supplemental since hindi nila nalalagay dito. Pero, treasurer, these are the things that we will be asking for the 2025 budget. Dahil again, pag napasa nito, ang sabi ng DBM, June, preparation na po ng 2025. October, September 15, ang date ng deadline kay Kapitan na submit niya sa council ninyo. And October 16 naman po sa amin, i-hearing yung budget nyo. And at ilan na delay yung budget nyo for 2025. Okay? So, any other questions from local sources of funds? Wait lang po. Okay, good. Okay, nasagot naman na po yung mga questions ko, nasagot naman na po pala. Okay, let's now go to your, okay, tapos na yung local sources, revenue sources. Punta na po tayo sa expenditure program po ng barangay. Unahin natin sa personal services. No? Last year, ang inyong budget ay 2,403,100. And ngayon, tumaas. 2,497,200. Kap, tumaas po yung sa honorarium, no? Nagdagdag po ba kayo ng tao sa barangay? Okay, ilan po yung dumagdag? Dalawa lang po. Anong Agility at saka DNS. Okay. Mga dating posisyon na po to? Or bago lang yung posisyon? Bago po. Okay. May ordinance na po kayo creating those positions? Yes po. Meron na na-pass. So let's ask our personnel, rules and laws. Kung yung way na i-submit yun, kasi nung mga ipasa kayo bilang sa creating position ng office, yung galagman sa kanyang bayan through my committee. As of now, ang kapuni you can draft the ordinance sa ipasa mo dyan sa mga bayan. Because ang principle po kasi sa public fiscal administration, no money shall be spent without any appropriate law. So, kung gagawa kayo ng posisyon na yun, kailangan meron law na basihan. And that is creating those laws, no? Just those positions. Okay? And, ano ba? Cash, okay. Okay, dear. Okay. I have to commend you also, no? Kasi, unlike other same as other barangays, wala po kayong nilagay na budget for 13th month benefit po ninyo, no? Thank you for that dahil inisip nyo yung projects instead of your perks. Okay, let's proceed. Any other questions po sa PS? Wala na, punta po tayo sa MOE. Doon po kasi, sa utility expense, doon sa bagong form, no? Yung sa ginagamit na form ngayon, naka-specify. Ang ginamit nyo kasi dyan, utility expenses. Hindi nyo i-specify po kung electricity or water expenses. So, ang suggestion namin, moving forward, sa susunod po na sa 2025, sana magka-specify na po yung electricity and then yung water expense, no? And napansin po namin dito na yung actual po ninyo, yung 2022, 314,892. Last year, 459,000. Bakit po masyado mababa yung projection nyo this year? 350,000 na lamang po for kuryente and water. Baka may solar na sila. Ito ka, yung sa utility expenses mo, bumaba po, no? From 495,000 to 358,000 na lang po. Pwede ba namin malaman yung dahilan kasi masyadong medyo
maganda yung pagbaba. Nagtitipid na po siguro yung barangay sa kuryente or may solar pa kayo, baka may solar na po siguro. Kap. Kasi yung tumas ng kuryente po. Last year po. Okay. Kumusta po kayo sa St. Pelgo ngayon ka? Nakapagbayad na po ba kayo? I mean, kumusta po yung... Updated po sa Sure po, updated na po, no? Itong month. Okay. Okay. Kinabahan ako din kasi yung kopya ko, as of January naman po ito, mula November, December, January. Dalawang linya po kayo sa Nabaluan. Opo. Oo, grabe ha. Pero congrats kasi nabayaran nyo yung 119,929 na utang sa kuryente for 3 months. No? Okay. So that's good. Sa water po, kumusta po kayo? Pero bumaba po ba? Kasi nga bumaba yung kuryente nyo talaga. Oh. So bumaba. Ano ginawa nyo? Yun yung interest namin. Ang ginawa ko po yung street light, dati yung switch ng 5. At naghapon ngayon, sinasabi ko magkaya 6. Yung madilim na talaga. Pero okay, kasi kapag namaliwalang lang ng 5, ang daling araw, pinapatay na po yung so may mga ganang savings, no? Sine-check namin kasi baka pwede namin i-share sa mga ibang barangay. Okay, any other question? Ano yung sasakyan po ninyo sa barangay? Meron po ba kayong service? Meron po. Dalawa po? Opo. Ano po yung mga yun? Galing na sila dito, for wheels. Ay, sorry. Ano po ka? Sorry. Galing po, motor, at saka FB. Okay. FB van. Okay. Donation po yun. Lahat po ng sasakyan, donation po. Donate. Hindi kasi There was a time kasi na wala may budget kaya magaling kami lugar na pagkakatuloy man. Kasi kayo na Okay, sorry, sige. On behalf of my fellow councilors, no? Ang question namin, masyadong tumaas yung more than double, no? Yung sa budget ng repairs and maintenance ng vehicles. Noong 2022, siguro wala pa kayong sasakyan, no? It's just 3,330. Noong last year, current year, 2023, 9,559 lang. And this year, we're appropriating 20,000 pesos, no? Ano yung explanation na ganyan lang tapos kasi sabi maraming lubricant ata yung yun. Noong pan po is, noong panahon pa ni Kapitan yung sasakyan is, yung parang hindi masyadong hinihiram. Kaso nung sa akin na kahit punta lang sa hospital, kahit mapapal, hinihiram. Saka yung gasolina po is, kabigabi sila ng kloron na. Oo. Kaya parang lumaki yung pan. Parang yung mga figures. Sige, thank you ka pa. Thank you for that. It's a very good tulong sa mga kapatid. Pero we're looking also kasi we have kasi kasama ng fuel, oil. Nakita lang kasi yung lubricant. Yung lubricant na kasi hindi namin yung fuel.
Oil. Okay. Alright, so thank you for that. Madulas na yun. Madulas ang daan. Okay. Alright, so any other questions from my colleagues? So 20 yung tanong ninyo. Ay, ito yung question. Question ko, ano yung mga electrical materials po dito, no? Because sa calamity fund ninyo, 5% calamity fund, magpupunto kayo ng 68,000 pesos for electrical materials. Ano ibig sabihin po ng wires, mga wires po sa tabag, rubber socket. yung naglagyan ng Okay lang. Kaya yun po yung Okay, ito pa. Question ko na. Thank you for that answer, no? Punta rin tayo dito sa GAD. 5% po na budget GAD. Itong 30,000 pesos, you are allocating, ang sabi nyo dito, to provide employment for women. 30 women participants, no? So, ibig sabihin, 1,000 per women sa 30,000 pesos. Ano po yung employment na yun, Apo Kapitan? Because we are providing, allocating 30,000 for ito yung trabaho nila. Mag-weigh ng bata. Sure. So, ito yung trabaho mo ba nila? Ang objective is to provide employment for women. Conduct monthly weighing. Ang BHW, anong gagawin ko nila? Para sasahuran sila ng 1,000. Okay, habang iniisip niyo po yung sagot dyan, let's go to your Council for Protection of Children, no? Ang budget po ninyo for food assistance for children, 36,000 pesos, purchase of food supplies for children, October to December 2024. Ano, parang feeding program po ba to, Kapitan? Okay, feeding program. Mga daycare po ba to? Daycare ka na? Or elementary students? Okay. Yes, Councilor Jimmy Piado. Ilan po bang malnourished children mayroon ng nabaluan ka? 70 exacto kasi nandito nga 70 malnourished children. Pero yung talagang updated po, pero 70 po. Yes, Councilor Joel Piado. Ay, Councilor Joel Meneses. Sorry.
pigaran agaw ya pagkanan nyo rin mo. Sa araw. Kasi pag isang araw, memories. Wala namang progress yan eh. Kailangan mabili na kayo ng mga 10 na talagang pinakamahirap sa buhay, pinakapayat, pinakamagawas na at i-ano nyo kahit isang buwan. Para i-budget mo ngayon 70,000 pakakasya yung 70,000 sa isang buwan. Para may improvements ng bata. Kasi pag isang bisan, parang walang nangyari sa papakainin nyo, walang progreso. Kailangan mamili na lang kayo dapat sana 10 o 15 na papakainin na ng isang buwan para i-monitor nyo kung may progress sa pinakain mo. Ganun talaga yan eh. Kasi pag isang piso wala, useless eh. Parang i-monitor nyo kung masinso ang health nila, no? Namaba ng kate, bumigat ang timbangan. Sino pili na lang kayo? Suggestion ko lang kung gusto nyo. Thank you. Thank you, Councilor John. Sino pili? Yes, Cap. Sino po committee chairman ng health sa Sanggunian? Yes, Kagawad, Andy. Opo. Meron po ba yun yung question ni Councilor Julie yung sa... Updated number po ba kayo? Kagawad ng mga... malnourished, sa hindi 78 ang yung malnourished. Sige, yung kasi pinabaliw ang almost thank you. Thank you, Kagawad. Councilor, yes. Ganito nga, gawin natin, yung 70, di ba 70 ang papakainin nyo, minsan lang. Sagot ko na yung 70 na papakainin nyo, pero yung suggestion ko lang yung 50 or 20 na pakainin nyo isang buwan sa bakit nyo. Tama? Sabihin nyo sa akin kung kailangan. Arroz caldo, ano papakain natin siya? Arroz caldo? Kahit makto mo. Makto. Makto naman. Parang nilakaso ng tao eh. Kasi matapa, mabayar dito hindi. Yung dapat. Kasi makto hindi healthy yun. Yun, mga gulay-gulay. Yung CBD na bata, kasi gusto mong ma-experience din eh, kung may progress sa loob ng isang buwan. Yung budget nyo na 70,000 ba yun? 70,000 o 60,000, mabili kayo ng 20 na every other day o bili, kasya na siguro yung 60, ano? Yung minsanan na 60 na tao. Sige, sagot ko na yan. Parang ma-experience, makano natin. Thank you po, Your Honor. Thank you po. Isahan namin yung policy. Monthly man, sa itaon. Kaya may offer na Councilor Joel siguro. Diba itong tulog kasi kayo conduct niya feeding program. Pero per tayo sa may 60,000. Per tayo, aliwan feeding program na dapat sa kayo dyan is vaccination, immunizations, vitamins. So I think ay 60,000. Pero may pupunta sa may pangalan dapat may feeding program niya. Siyempre no, putatapon. Sa kaya niya kinadala niya ay immunization, vitamins. So I think pasok pa yung 60,000. But, yung bagay lang yung bagay yung iman. Bagay yung... Ang isang, may 60 at kung may isang ko pagkarapat saman. Sakot yung kuman. Pero, isasuggest ko yung may monthly ay abidili ang pagkain mo lang. Pero naman yung improvements na bata. Kasi hindi namin lang, no?
Kasi katumamay, rason katong other than feeding them with food, wala may vitamins, immunization. Sobrang dako, ang dami yung lamang, kapipig ko to. Alright, thank you so much. Any other questions po? Hearing none, okay. Thank you. Let's now proceed po sa SK budget. Tama ba yung computation nyo ng 10%? Saan nyo kinuha yung 10%? Sa 10% po ng budget po ng barangay. Ay, sa budget po ng barangay. Okay. Ulitin ko Okay, saan nyo kinuha ulit yung budget ng SK sa barangay, sa 10%? Go. Saan nyo kinuha? 10% na? Kukumpit ko na. Go. Total sum po ng barangay. Okay. 10% ng total sources of fund. No? So, meaning total pondo ng barangay na 10%. Meaning, i-compute natin ulit yung budget nyo ay ano po? 5,780,527. 10% no, yun yung budget nyo. Tama naman yung computation. Okay. So, can you give us general overview of your budget, Chairman? Masa dito yung pasahod ng mga SK? Nasa huli po. Wala. Ay, nasa Governance. Hindi, gusto ko makita yung individual. Annually, every month po. Annually, monthly. Meron ko. Hindi. Sample, ganito. Kasi pinag-check namin din nila, ano yung population nila. Ang ganito. Ay, sige. Pag-compute na lang muna. Saan si treasurer mo? 25% ng budget nyo magkano? On the spot ka tuloy. Kasi po kanina, medyo malaki yung difference. Yung nakalagay dito, 19,200. Yung pala, ang susweldoin sana nila, yung isang to is 21,000. Yung isang SK kagawad. So medyo malaki. Kaya pinapakompute ko talaga sa kanila. Pagkamisa po sila sa isang taon na po. 12,042. Then, ilan yung 25% ng 578,057.70? 144,514 po. 144,514 514 po. 14 divided by 9. Ilan ang divided by 9 mo? $16,057. 16,057. 057. Yes po. Divided by 12. 1,330. Okay. So sa isang SK kagawad hanggang SK secretary treasurer, ang sahod nila sa isang taon ay 16,057. Monthly na sahod nyo ay 1,338. Tama? Yes po. So gawa ka na lang ng ganito na listahan and i-attach nyo na lang dito. Yes po. Okay. Give us an overview sa lahat ng projects mo kasi kanina may napansin kami and yun yung hinahanap namin. Distribute sila ng pondo. Magbibigay ba kayo ng cases? Magkano ang i-allocate nyo for basketball? May nag-allocate pa kayo for sports?
Sa education po kasi 100K po. Sa physical building and security, 7,500. Sa health and sport development, 211,952. Sa environment, 30,000. Sa global mobility, 40,000. Sa social inclusion and equity, gender and development, 7,500. Governance, okay. Sa sports is 211,982. Kailan yung 211,982? Kailan ang period of implementation? Naka-block. Wala kayong period of implementation. Puro blanco sa inyo. Okay. I'm asking this kasi may isang barangay kanina, 100,000, isang buwan lang nila gagastusin. So, medyo questionable yun, no? Kaya tinatanong namin yung implementation nyo, buong taon ba to? Or May to December lang? Or ano ba ang basketball league? Or 4 months po. 4 months. From February to Opo. gawin nyo to para ako yung nakapagkita ako dito. Ako na yung gumagawa sila ko sa Vesta. Okay, sige. Any other question? Yes, Councilor Johnny. It seems that yung bulk budget ng SK na concentrate lang sa sports. Although may nakita ko ibang problems dito. Siguro, suggestion sa ibang SK. Just like what we have done during the past administration ng SK, kung pwedeng mag-focus din kayo sa ibang areas, lalo na sa sangguniang kabataan na ibang projects other than sports or basketball. Kasi yun yung lumalabas na pinaka-highlight ng SK. Doon kayo matatandaan kaya may nagpaligan mungkin, but you will not be remembered for conducting a seminar for mental health or any other programs connected with or related to education. Simple Malagay, 211,000. If we just suggest, makaanap kayo aromya programa or activities, kaya mas makatulong kayo other than sports. Okay. Thank you, Councilor Johnny. Yes, especially among the youth, pinaka-problema po is the mental health. No? Tayo pa rin, for 2 consecutive years, ang pinakamataas sa suicide sa buong Pangasinan. And that is contributed sa mga bata. And also, teenage pregnancy din, no? As per data, isa tayo sa mga pinakamataas. And yung HIV/AIDS, no? Biggest in Region 1, no? Yung Pangasinan, of course, because being the biggest province. Okay. With that, we expect that you will also edit your budget, no? With EYIP. Any other questions from my colleagues for the barangay budget and SK budget of the Malwar? Hearing none, what is the favor po? Ako, Kapitan? We requested to approve the procedure. We would request for the approval of the budget, and they will make a motion para Thank you po. Thank you po. Thank you po sa pag-post yung pag-approve
Ginawan niyo for the record. Tinalaw ng kapitan, ipapaproove sa budget ng Nagkaroon din sa problema budget ni barangay na Bawang. Sayang taon 2024 yang provide mo naman. Great. With that manifestation, Councilor Joseph. With the request of Barangay Captain Francis Lopez that the budget of Barangay Labaluan be approved, may respectfully move on the committee level for the approval of such budget. It has been moved and seconded by Councilor Joseph Serra, duly seconded by Councilor Christopher Romero to support the initiative of Barangay Council, the budget prepared by Barangay Treasurers, together with the Barangay Captain. It has been moved that the annual budget of Barangay Nabaluan amounting to 5,780,577 pesos be approved at the committee level pending the submission of the revised ADYIP of SK is now moved. Are there any objections? Hearing none, this measure is now approved on the committee level. Congratulations po sa Barangay Council.